po sa ating lahat mga kapatid, for today's video, sasagutin po natin itong problema ng ating isang kapatid kasi nga mayroon po siyang personal concern patungkol po sa akin. Ayan, pasensya po, maingay ng konti. Ganito kasi mga kapatid, nung nag-post po ako kahapon, may reels po akong in-upload o short video, sinabi ko po doon is kung paano po para lumaki yung ating mga alagang pabo. Kasi may nagtatanong kasi ano daw yung pakain ng pabo para mabilis daw lumaki yung pabo. So, ayun, baka nasaktan ko po yung kanyang tawag dito, yung kanyang paniniwala. Ito po yung kanyang sabi mga kapatid. Boss Eric, unsaon naman lang namong mga Bisaya pabo breeder. Huy. Unfair kayo ka boss, idol pa naman sa nakita. So, ayan. Iwan ko lang kung totoo ba na idol niya ako. Kung nakasubaybay po siguro siya sa aking mga vlog, siguro maiintindihan niya yung sinasabi ko po. Ayun nga, dahil sinabi ko kasi kahapon mga kapatid, na kung gusto natin na malaki o lumaki po yung ating alagang pabo, magpalit po tayo ng line na mayroon pong dugo na broad-breasted. Kung hindi man pure na broad-breasted, hybrid turkey or upgraded turkey. Kumbaga yung may dala-dala po talagang broad-breasted. Kasi nga, kung yung mga pabo na yun, kung papakainin natin ng organic or semi-organic food, yung mga dahon-dahon, mga lantang prutas, kahit hindi po siya masyadong mataba, malaki pa rin kasi nga malaki yung kanyang lahi. Hindi po kagaya ng local o Bisaya o sa ibang term niyan is Bisaya, native, ano pa ba? Yun na pong mga maliliit na klase ng pabo, yung matagal na pong lahi ng pabo dito sa atin, sa Pilipinas. Pag yun po yung ating papakainin ng organic food, sobrang liit talaga. Reality po yan. So kapatid, dito po, bakit ka po parang nagagalit sa akin? Sa katunayan nga, yung mga ginagawa ko pong vlog patungkol po sa pabo is malaki pong tulong ito na ibibigay o na idudulot sa ating mga kababayan na nagsisimula pa lamang po sa pag-aalaga ng pabo. Bakit po? Dahil marami po kayong nakikita dito sa pamamagitan ng aking mga vlog o mga video, marami po kayong nakikita na ginagawa ko po pagdating po sa aking pagpapabo. Mayroon kayong nakukuhang mali, mayroon kayong nakukuhang tama. Mostly nga, natitiyak ko po na, kasi tinatawid ko yung mga mali kong pamamaraan na ginagawa ko dito sa pabo. Ibig sabihin nun, yung mga mali ko po is pwede nyo hindi pagdaanan. Masama ba yung sinabi ko na mas maganda pong alagaan yung hybrid, yung may daladalang dugo ng broad-breasted kumpara sa local turkey? Yan po yung reality. Kumbaga, ang pagpapabo kasi natin, kailangan nating sumabay kung ano yung patok at malakas ngayon. Kung mananatili tayo doon sa makalumang paraan, tiyak na pag-iiwanan tayo. Salamat nga sa Diyos dahil sa ngayon, kahit saan, madali na lang po tayo maka-acquire ng mga broad-breasted, yung may mga dugong broad-breasted, hybrid o upgraded. Madali na lang tayo kasi nga, unti-unti na pong lumalaganap. Kapatid, pasensya na lamang po kung siguro na ma-interpret mo po yung gusto ko pong iparating. Ganito na lang. Ano bang masama doon? Parang ibinigay ko na parang halimbawa po. Ganito na lang. Ipagpalagay natin mag-aalaga tayo ng local turkey o yung mga maliliit na klase ng pabo sa loob ng 5 buwan. Ayan. Tapos mag-aalaga rin tayo ng mga, again, yung mga hybrid turkey na yan. Ito. Ayan. Mag-aalaga tayo ng hybrid turkey. Yung babaeng pabo po, pag local turkey o yung maliliit na klase ng pabo, pag yan po yung ating alagaan sa loob ng 5 buwan, posible po na ang timbang yan is nasa 2 kilo o 2.5. Ayan naman po yung mostly talaga na timbang yan. 2.5, 2 kilo. Either, kung ikukumpara natin sa hybrid, yung babae niyan is abot na yan ng 4. Pag mataas-taas pa na percentage ng dugo ng kanyang pagiging broad-breasted is kaya pa niyang umabot ng 6. So, sa time, parehas lang sila, 5 buwan. Tapos sa pagkain, ganun rin. Siguro mas malaki lang ng konti yung naibigay natin na pagkain kasi mas malakas kumain itong hybrid turkey kumpara doon sa native. Kasi talagang napakatakaw po pagdating sa pagkain itong mga hybrid turkey. So, ayun po yung comparison kapatid. Ikaw na lamang po yung maghambing. Saan yung pipiliin mo? 5 buwan na 2 kilo lang yung inabot o 2.5 o doon ka po sa 4 to 5 kilos magta times 2 tapos yung same na paraan yung pag-aalaga, pagpapakain. So yun po yung gusto ko pong ibahagi kapatid. Pasensya po, hindi ko po ibig sabihin na kumbaga, hindi ko naman nilalait yung nag-aalaga ng local turkey. Kumbaga, itinatawid ko po sa inyo ito dahil ito po yung reality na nangyari po sa aking pag-aalaga ng pabo.
Ayan, nagsimula po ako sa local. And then, nag-upgrade ako sa taon ng 2024, nag-upgrade po ako ng hybrid. Tapos, ngayon, dinagdagan ko naman ng pure na broad-breasted. Ayan. So, yun po yung gusto ko pong ibahagi, kapatid. Pasensya na lamang po doon po sa mga hindi po siguro nakaintindi kung bakit yun po yung aking sinasabi. Ayun nga, reality check po sa aking pagpapabo po. Ipinul out ko po lahat ng mga local turkey. Ayan, pinalitan ko po ng hybrid turkey. Sa kadahilan ng maliliit po yung local turkey. Hindi naman lingid sa kalaman talaga natin yan. Kung iisipin mo, hindi ko hinahamak yung local turkey. Hindi ko po ibig sabihin na hamakin talaga yun. Hindi naman mahirap i-dispose. Kasi marami pong naghahanap naman ng local turkey. Kasi nga, yun, affordable price po yun. Pero bilang breeder po, kagaya ko po na breeder, ayun, nakita ko po na mas mainam po na mag-upgrade po ako. Kasi nga, katulad na ng pag-aalaga, pagpapakain. Pero, pagkaraan ng ilang buwan, mas malaki talaga yung agwat ng timbang nila. Pagdating po sa pabo, mga kapatid, hindi po bilang yung batayan nito. Kasi kung imamarket na natin para pang litson, pang katay, yan naman po talaga yung realidad po talaga ng market ng pabo is yun po pang litson, pang katay. So, ayun po, kapatid, pasensya po kung nasaktan ko po talaga yung inyong damdamin, wala po akong balak. Iwan ko lang. Nasa sayo na po. Hindi ko naman pinipilit na, kumbaga, hindi ko naman pinipilit na magustuhan niyo po ako. Yung ginagawa ko lamang po dito sa aking pagbablog is itinatawid ko talaga kung ano po yung reality na nangyayari po pagdating po talaga sa pag-aalaga ng pabo. Kung sa iyo mas maganda sa iyo ang local, nasa sa iyo na po, kapatid. Pero ito po, kung hindi po tayo sasabay sa tawag dito sa mga makabagong paraan, kasi nasa larangan na ito ng pagninegosyo eh. Hindi lang po kasi ito habi-habi lang yung pag-aalaga natin ng pabo. Yung pag-aalaga ko ng pabo. Kumbaga, ginawa ko na rin itong isang source po ng aking income. Itong pag-aalaga ng aking pabo. Kaya ito, in-upgrade ko po from local December 2023, yung lahat ng local ko po, ipinol out ko po. At pagka 2024 naman, ayan, nagsimula na po ako mag-alaga ng hybrid. And then, pagka dating ng February, ayun, nag-start naman ako na mag-acquire ng mga broad-breasted na sisiw. Kasi yun lamang po yung aking affordable na, ma-afford na presyo ng broad-breasted. So, kapatid, pasensya po talaga, inuulit ko po, pasensya po, wala po akong ibig na masamain yung mga breeder po ng local turkey. Bagkos, ibinahagi ko lamang po ito, nang sa ganun ay makakuha po kayo ng idea na, ayun, mas para kasi sa akin, mas maganda po na mag-alaga po ako ng hybrid kumpara po sa local. Ayan po yung reality. Sa ngayon nga, hindi na ako nagbabase talaga sa kulay. Dati, pinapangarap po pa lamang po yung Jersey Buff, Blue Slit. Ayan, yung Blue Slit, hindi na lang po ako talaga nag-acquire. Kasi, ayun nga, ang pinaka-purpose ko kasi sa pag-alaga ng pabo is mag-produce po ako ng meat type na pabo. Ayun po, yan po talaga yung aking pinaka main goal. Kaya, siguro, kung sa inyo is ayos na kayo sa pag-aalaga ng local turkey, nasa sa inyo na po yan, kapatid. Wala po akong tutol dyan. Ngunit, kung nasaktan po kayo o hindi ko po sinasadya talaga na magdamdam po kayo sa akin, ayun lamang po yung gusto ko po iparating talaga na patungkol po sa aking pag-aalaga ng pabo, nag-upgrade na po ako ng hybrid at saka broad-breasted. Sa ganun ay yung target ko po na meat type na pabo is yun po yung aking makuha. So sana po na unawaan niyo po, kapatid. Yan lamang po yung gusto ko pong ibahagi sa vlog na ito. Hanggang dito na lang, lagi niyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nabubugan ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.